ay lumaki sa isang tahanan na walang ama. 90%, laki nito, 90% sa lahat ng mga bata na naglayas, yung mga walang tirahan, 90% sa kanila, walang tatay sa tahanan. 80% of rapists, yung mga nanggagahasa, yung na mayroong anger problems, comes from a fatherless home. Ito, 85%. Yung mga bata na mayroong behavior problem, yung minsan pasaway, yung mga minsan kung tawagin sa barkada nyo ay sa lugar nyo i-telly boy, yung mga gano'n, dahil sa sobrang ano niya, sobrang nakakainisa na siya, sobrang pasaway na talaga. 85% sa kanila, fatherless. 71% ng mga hindi nakapagtapos ng high school ay galing sa isang bahay na walang ama. 85% ng mga kabataan na nasa kulungan ay wala ring ama. 85%. 75% ng mga kabataan na nasa rehab ay galing sa isang tahanan na walang ama. 75%. Yung mga babae, batang babae na naging single parent, 53% sa kanila ay yung mga kabataan babae, kapag sila ay lumaki sa isang tahanan na walang ama, 53% ang sigurado mag-aasawa sila ng bata. 53%, more than sa kalahati. Pero kumpara dun sa mga bata na lumaki at kasama ang kanilang ama, mas maganda yung porsyento. Kasi meron silang nadidin nila yung frustration kapag nalulungkot sila o na-frustrate sila sa buhay, nandiyan yung kanilang ama. Tapos, better able to gain independence, their own identity, and more likely to be mature and compassionate adults. More likely to have high self-esteem. Hindi nila tinitindi yung sarili nila as mababa. More sociable, more secure as infants, less likely to show sign of depression. Hindi sila nagpapakita ng, mas less yung pagpapakita na nalulungkot sila. Mas less na nagkukumit sila ng suicide. Boys have been shown to be less aggressive, and adolescent girls are less likely to engage in sex. Ito yung kahalagahan ng ama. At isang bagay na ikinatutuwa namin mga kabataan na sa iglesia ito, malaking porsyento ang ama. At nandito sa iglesia ito. At gustong magpagamit sa Panginoon at sumasamba sa Panginoon. Ano gusto niyo makita dun gusto niyo bang makita yung mga anak niyo na kasama dun sa percentage na kanina pinakita? Hindi, di ba? Kami din bilang mga anak, ayaw din namin nun. Pwede ba tayong gumawa ng isang gesture ngayon? Pwede po bang ipagalangin natin ang mga ama? Father's Day naman po eh. Amen po ba? Kasi, alam niyo po, pag ang ama ang tinira ng kaaway, ang pundasyon, ang haligi, delikado po. Sa architectural term, ang wall po, ang wall, ay yun na rin po yung nagsisilbing pundasyon. Yun na rin po yung nagsisilbing lakas ng isang tahanan. Kung wala po ang wall, hindi
Hindi na po tahanan ang tawag doon. Amen po ba? At kung wala po ito, hindi po matatawag na tahanan. Hindi makikita, walang tibay. Para ka lang din natulog sa labas. Para ka lang natulog sa tent. Para kang natulog sa basketball court. Panalangin natin po yung ating mga ama. Kung pwede po na maggrupo-grupo, kung okay lang po na pagsamasamahin na lang po natin yung mga tatay at saka natin po sila ipanalangin. Tayo po lahat ng father tapos punta po kayo sila tapos manalangin po tayo. Manalangin po natin sila. Buti na lang. Tayo po tayo lahat tapos i-lay hands po natin yung mga ama. Pag-pray po natin siya. Actually po, ewan ko kung ano yung schedule, pero gusto ko sana magsalita na ayokong magsalita, pero siguro pa magsasalita na rin ako bilang isang tatay na baka may nakaka-identify sa akin dito. Ibig sabihin nakaka-identify bago nyo kami ipag-pray. Baka may nakakapareho ako sa aking karanasan bilang isang tatay. Kung tatay ng matatawag. So, sa mga nanay, baka meron kayong asawa na katulad ko. Sa mga bata, sa mga anak, baka meron kayong tatay na katulad ko. Sasabihin ko po sa inyo, siguro sa huli, ay meron akong isang tatay dito na kinahihigpitan. Siguro nafe-feel niya na ngayon kung sino siya. Pero ito po yung laman ng aking buong buhay. At habang nagsasalita po, kumakanta tayo ng I Love You, Lord. Bilang tatay kay Lord, nakilala ko siya bilang tatay. At minahal ko siya. Sabi nga, let me be a sweet, sweet sound in your ear. Parang yun ang aking panalangin dahil nakita ko siya na inayos niya yung buhay ko. Maraming nagsasabi sa akin, huwag ko raw ipagsabihin na wala akong alam, hindi ako tapos, pero hindi ko po maalis sa akin yun dahil sa sobrang pagtanaw ko ng pagmamahal sa Diyos dahil in-involve niya ang sarili niya sa akin. At yung mga sinasabi ni MC Kuya Titan kanina, line by line, precept by precept, ako po ay nasasaktan. Hindi doon sa percentage ng mga nangyayari sa kabataan, kundi sa akin po ay habang nagsasalita siya, ay ito ang laman ng aking puso na baka may nakaka-align sa akin na kapwa tatay kung matatawag na tatay. Ito po yung akin. Nasasabihin ko lang bago nyo kami i-lay hands. Ako, isang daddy, ay laging naroon sa lahat ng schedule ng aking mga anak sa eskwelahan at maging sa bahay. Subalit, hindi ako na-involve sa kanilang mga buhay. Ang ibig ko po sabihin, ang relasyon ko sa aking mga anak ay nagsilbing nandun lang ako sa bahay bilang haligi o wall na kung matatawag. Naroon ako sa schedule na kung saan ihahatid sila
lahat po sila sa kanilang eskwelahan. Dahil ang aking may bahay ay nagtatrabaho, andun po ako sa lahat ng oras. Pati po sa bahay, naroon ako sa lahat ng oras. Subalit, ako man po ay isang haligi. Ipinagtatapat ko po, hindi ako na-involve sa kanilang mga buhay. Na kung sa kanilang mga frustration, sa kanilang mga problema, wala po ako ron. Ang ibig ko po sabihin, naroon ako sa bahay pero hindi po ako involved. Sa church, naramdaman ko ang pagiging tatay. Pero sa loob po ng aming tahanan, hindi ko naranasan, hindi ko naramdaman ang magkaroon ng ugnayan sa kanila. At ako po ay nalulungkot. I was there, but I was not present. Mayroon pong tao dito sa ating church na lubos kong kinaiingitan talaga sapagkat ang kanyang mga anak ay involved sa kanya. At ito po si Kuya Alvin. Naiingit ako sa buhay niya sapagkat siya ay naroon sa damdamin ng kanyang mga anak. Subalit ang aking mga anak po ay malayo sa akin. Subalit ako'y naroon sa lahat ng oras. Kinakailangan. Ako'y protector nila. Pero ang aking puso po ay naghahanap. Tatay, kita po natin kung gano'n natin sila kamahal. Huwag mong balik-pasin yung sandali nito na maakap mo ang iyong ama. Bigyan ng salamat. Yung mga father, pwede wag po muna kayong alisaw na.